ako sa paghubog sa aking sarili, sa aking kakayahan na makilala ang ating Panginoon. Sila yung nagsilbing, anong tawag mo doon? Family, spiritual family sa aking buhay. Po natulungan na ang Assembly of God na makilala na ang Lord at maligtas sa aking mga kasalanan. Sa AG, lumaki yung pamilya na kinabibilangan ko. Pinaramdam sa akin ng AG ng part ako ng pamilya despite my past. Tinulungan nila ako mag-grow as a person and as a Christian. A small church could become a contagious church, but a contagious church will not be small for long. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating online worship service. And to start, allow me to read Psalms 19. This is verse 1, tas tatalon po tayo ng verse 14. In verse 1, the heavens proclaim the glory of God. The skies display His craftsmanship. And dun po sa 14, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Ang Panginoon po ay the best. He is incomparable. He is indescribable. And sa panahon po natin ngayon, it's good to pause for a while. Magtigil ka lang and then reflect on what's good. What are the things you're thankful for? And hayaan po natin na yung mga salita na lumalabas sa bibig po natin, yung mga salita na lumalabas sa bibig natin at yung mga bagay na tumatakbo po sa isip natin ay nakakalugod sa Panginoon. And today, let's just worship the Lord. Let's just tell Him how incomparable He is sa mga ginagawa niya sa buhay natin. Dahil ang Diyos ay talagang walang katulad. Amen. Wala kang katulad,
kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong kalinaw at katapatan, wala kang katulad, O Diyos, awa nalalaging sariwa, lubos at ganap ang iyong pangunawa. Sa iyong katwiran at kabanalan, wala kang katulad, O Diyos. Katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Kang ako ang kabutihan, wala kang katulad, O Diyos. Dalag na di napaparang, pumapawi ng lahat kong nagawa. Papuri at karangalan, wala kang katulad, O Diyos. Galang na di napaparang, pumapawi ng lahat kong nagawa. Papuri at karangalan, wala kang katulad, O Diyos. Ikaw lamang ang nais ng buhay ko. Katulad, wala kang katulad, O Diyos. Pangako at kabutihan, wala kang katulad, O Diyos. Galang na di napaparang, pumapawi ng lahat kong nagamanam. Papuri at karangalan, wala kang katulad, O Diyos. Galang na di napaparang, pumapawi ng lahat kong nagamanam. Papuri at karangalan, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos.
Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay August 8, second week ng ating pong month-long celebration. Ngunit kahit po mayroon po tayong celebration ay meron pong mga pagbabago. Meron pong mga nangyari na mga pagbabago. Noon pa lamang pong August 1 ay meron na pong nangyaring pagbabago po sa atin. At minsan, karamihan po sa mga tao, karamihan din sa atin, ay iba't iba po ang ating pagtanggap sa mga pagbabago. Kaya ang sabi po ng isang manunulat by the name of Arnold Bonnet, Arnold Bonnet, ang sabi niya, any change, even a change for the better, is always accompanied by discomfort. Amen. Minsan, kahit nga yung mga magagandang mga pangyayari ay meron ding mga iba't iba tayo ng mga pagtanggap. Dito pong nakaraang linggo, ay natapos na po ang Tokyo Olympic at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. So far ay after 97 years ay meron po tayong natanggap na gold. At ito po sa katawan po ni Heidelin Diaz. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Habang ito po ay inire-record, hindi po natin alam kasi meron pang mga Pilipino na posible po na makakuha pa ng mga gold at makakuha pa ng iba pang mga medalya. At let's keep our finger crossed para tayo po ay talagang makatanggap po ng mga medalya pa at hopefully makaroon pa ng ginto para po sa ating bansa. So ngayon pong araw na ito ay pinamagatan po natin ang ating pag-uusapan, adjusting to change. Ang sabi po ng Malakay chapter 3 verse 6, I am the Lord your God and I changes not. Amen. Ang Diyos po ay hindi po nagbabago. Siya po ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At titingnan din po natin ng ilang mga talata sa aklat po ng mga gawa dahil yun po yung ating ibinigay ng mga assignment na basahin po natin na pinakang basis po ng ating pong anniversary. Ang ating nga pong tema ay Operation Home Base. Amen. Ang sabi po sa aklat ng mga gawa, at kahit po sa aklat ng mga gawa, makikita po natin na iba't iba po yun pong mga pangyayari na nagdala po ng pagbabago sa kapapanganak pa lang o bagong-bago na iglesia o bagong-bago na church. Amen. Obedience to God, ang sabi po, requires openness to change. Kung tayo po daw ay sumusunod sa Panginoon, dapat tayo po ay lagi pong bukas sa pagbabago. Ang sabi po ni Paring Webster, ang sabi niya, tungkol po sa pagbabago, ang sabi niya, change is to make difference in some particulars. Amen. Ibig sabihin po nito, change is one of life's rare certainties. Ang sabi nga po ng isang kasabihan, lahat po daw ng mga bagay sa mundong ito, ang pinakang constant ay walang iba kung hindi ang pagbabago. The only thing that is constant in this world is change. Amen. Our habit changes. Our living situation changes. Our careers changes. Meron pong mga tao, meron pong mga kabataan na nakailan pong palit ng mga kurso dahil dun po sa mga pagbabago na nangyayari. Even our lifestyle should change for the better. Amen. Our families, even our families experience some changes. Dati, mga bata lamang po, naglakihan po sila, mag-aasawa, magkakaroon po ng mga separation, ng mga paghihiwalay. Bagamat minsan, meron po mga pamilya na closely knitted to one another. Amen. Our goal is change for the better. Amen. At dapat yung ating change for the better is always for the Lord. Amen. When circumstances change, we change. Kapag ka nagbago yung mga pangyayari, dapat tayo din po daw ay nagbabago. You remember, meron po tayo pinag-usapan noon na 10-90 principle. Yun pong 10% na nangyayari sa buhay natin ay wala po tayong control. Pero yung 90% ay kung paano po tayo magre-response o paano tayo tutugon. Amen. We are not exactly the same person. We were few months ago. Maaring ngayon, iba ka na.
maaring yung hitsura mo ngayon ay iba na rin. Amen. With each day passes and its experiences, we supposed to grow and become a different person. Pero dapat tayo po daw ay different person for the better. Dapat tayo po daw ay different disciples for the better. Amen. Ang sabi po ng isang prinsipyo, every event has a purpose. Ito pong mga nangyari po sa ating pong bansa, yung nangyari po sa ating bayan, dulot po ng pandemic na ito. At kahit ito nung nangyari itong mga nakaraang linggo, ngayon po ng mga nakaraang araw, ayon po sa balita, simula po August 6 at bahagi na po ngayon, ito pong araw na ito hanggang August 20, ay tayo po ay nasa ECQ na mula po sa Metro Manila at kasama po yung tinatawag nilang NCR+. Amen. So, ang sabi po ng Bible, Christian life is a journey. Amen. It's not a destination. So, habang tayo po ay naglalakbay, we can experience maraming mga pagbabago. Halimbawa po, sa early church, makikita po natin, sa early church at sa Book of Acts, we can read that early Christian leaders struggle to adjust to changes. Amen. Crisis bring changes and vice versa. Ang sabi po sa Acts chapter 5, simula po sa Acts chapter 5. Sa Acts chapter 5, there is one couple who died because of a premeditated lie. As a result, there was a holy fear sa church. At alam po natin yung kasaysayan na yon. Patungkol po kay Ananias at saka po kay Sapphira. Ang sabi po sa Acts chapter 6, there was a need for table server due to a growing numbers of believers from Jewish community and from the Greeks community. So they need to, kung sasabi sila, they need to elect or they need to choose leaders who will serve the tables o who will serve in the tables. Yung pinili po ng mga elders, yung pinili ng mga deacon, sabi po sa yung iba, ang tawag nila ay mga deacons, pero sila yung mga elders, ang sabi po, ang kanila lang magiging trabaho ay para po maging katuwang ng mga apostol, to katuwang ng mga pastol, at sila po ay magiging mga waiter and waitresses to serve tables. Yun po, ay isa pong malaking pagbabago para po sa kanila. Siguro yung iba, maganda po yung kanilang dating mga ginagawa, tapos magse-serve lang sa tables. Magiging waiter at waitress lang para mag-serve sa mga tao para sa Panginoon. Amen. And then, meron pa rin pong pagbabago. Acts chapter 7, mababasa po natin, the first martyr by the name of Stephen. The seed for mission and evangelism was planted by the blood. Amen. So, makikita natin yung pagbabago. Yung pong mga tao, sa unang pagkakataon, nakakita po sila ng isang kapatiran, ng isang kapwa, miyembro po ng iglesia, na sila po ay namatay at pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Yun po yung malaking pagbabago. Kahit po ngayon, sa panahon po natin ngayon, marami pong mga churches ang kahit po yung kanilang mga pastor ay namatay. Meron pong tayo mga nabalita sa lugar po ng Myanmar o sa lugar po ng Indonesia, sa lugar ng Burma, ay meron pong mga pamilya at yung iba po yung mga pastor. Parang yung narinig ko nga po ay general superintendent pa. At maraming salamat. Yun po, pagbabago po yun. Yun po ay papaano mag-a-adjust yung pamilya, papaano mag-a-adjust yung mga church kapag ka yung mismong kanilang pastor ang siyang kinuha ng ating Panginoon. So meron pong mga pagbabago. Shout out po, o kung shout out pong matatawag yon sa pamilya po ng mga Peraren dahil kinuha na po ng Panginoon si Pastor Greg Peraren, ang isa sa pinakamatandang pastor dito po sa ating lugar sa Muson at saka po dito sa Angono. So tayo pinakikiramay sa pamilya po ni Pastor Don Peraren. So maraming salamat po sa Panginoon sa mga bagay na ito na ating pong pinag-uusapan. Sa Acts chapter 13 at saka ang sabi po sa mga unang mga talata, merong tinatawag na the Band of Brothers. Si Paul, si Silas, at saka po si Barnabas. Nagkakaroon po ng prayer meeting and then sinabi at kinausap sila ng ating Panginoon na separate for me Saul and Barnabas. So nakita po natin that they are separated for Antioch mission. Amen. So marami pong mga pagbabago at paano po natin haharapin ang mga pagbabago.
Ang sabi nga po ng prinsipyo ng Bible, God moved in a more and in some abruptly and some mysterious ways. Minsan, yung pagkilos po ng Panginoon ay parang minsan abrupt. Minsan, yung pagkilos ng Panginoon ay hindi natin maintindihan. Parang misteryoso. O yung iba ay parang tayo po ay nabibigla. Yung iba po ay nagugulat. Amen. Again, ang sabi nga po, the only constant in this world is change. Change in relationship, change in work, change in studies, change even in our health status. Change in even in our financial status, sa ating mental state, or even some of our mental problems. Change in mindset, and even change in perspective, or even change in our perception. Kaya nga minsan, yung pakikinig po natin ng salita ng Panginoon, ito po ay pagbabago at pwedeng magbago at bumago ng ating mga isip. Pero there is a good news, mga kapatid. The good news is that even in a hard time, God has a powerful promise. Sa kabila po ng maraming mga pagbabago, kapag babalikan natin ang salita ng Panginoon, ay pwede po tayong makasumpong ng encouragement. Sapagkat sa kabila po ng mga may pagbabago, pangyayari ng mga pagbabago, ang salita po ng Panginoon at ang mismong Panginoon mismo ay hindi nagbabago. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 28 na nabasa po natin at laging palasakan, dito po isa sa mga marahil ay most quotable verse sa aklat po ng Romans. Ang sabi po ng Romans sa ibang version, ang sabi po, as we know that in all things God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Amen. So, yung pong mga tao na paborito po nila yung Romans chapter 8 verse 20, that all things work together for good for them who love God. Amen. So, kung tayo man po ay merong mga nararanasan ng mga pagbabago, ang salita po ng Panginoon ay pwede po natin mapanghawakan sapagkat ang salita ng Panginoon ay hindi po nagbabago. Ang sabi po ng Bible, ang prinsipyo ng Bible, we are not transformed so we can follow any path we want. Amen. Hindi po daw tayo binago upang tayo po daw ay lumakad ng sarili nating mga lakad, gumawa ng sarili nating mga gawa. Kung hindi tayo po daw ay binago, we were transformed so we may follow the path that God established for us. Amen. That is for our own good and that is acceptable. Yun po daw ang acceptable, perfect will of God. Amen. Ang sabi po ng Bible, when we undergo radical change with our relationship with Christ, we should also cause a radical change to others. Kapag ikaw ay nakaranas ng pagbabago ng ating Panginoon, dapat yung pagbabago na yun ay maramdaman at makita ng mga tao yung pagbabago na yun. Ang sabi nga nung iba, dapat ang pagbabago na nangyari sa buhay natin ay halata. Amen. So dapat yung pong pagbabago, dapat ay halata, dapat nahahalata at nahalata na ng mga kakilala natin yung pagbabago sa buhay natin. Amen. Ang sabi po ng isa pang prinsipyo, Christians are supposed not merely to endure change, not even to profit by and from it, but to cause it. Ang ibig sabihin, ang pagbabago po daw sa mga buhay ng mga mananampalataya ay hindi po daw lamang just for the sake of change, na yung pong pagbabago ay ating natagalan, ating natiis. Natiis na po natin itong pandemic na ito, halos 17 o 18 or 19 months na. Pero dapat daw, ito po daw ay nangyari sa atin. Kung hindi dapat, meron po daw tayong magawa dito sa bagay na ito. Ibig sabihin, sa kabila po ng mga pangyayari na ito sa buhay natin, dapat meron po tayong nagawa sa pagbabago na ito sa buhay natin. Amen. Every event in our lives has a purpose. Yun po daw lahat ng mga pangyayari sa buhay natin ay meron po daw layunin ang ating Panginoon. Change in our lives will help us to rediscover the meaning of the church, even in the book of Acts. So ngayon po, maintindihan natin yung pagka po may pagbabago, naintindihan natin kung ano po talaga ang ibig sabihin at ano po ba talaga ang church. Amen. Nakita natin yung pagbabago po ay nagkaroon po ng different venue.
Amen. Nagkaroon po ng different venue. Maaring sa inyo po, ngayon, makikita ninyo na parang, bakit kaya iba ang background ni Pastor? Amen. So, mapapansin po ninyo na kahit po yun, meron pong pagbabago. Ang sabi po ng Bible, the church will continue to function even in times of crisis and even in times of change. Hindi lamang tayo basta lamang nakahalukit at pagmamasdan na lang natin yung mga nangyayari. Dapat we causes change. Dapat yun po daw yung isang bagay na maka-epekto sa buhay natin. At tayo po daw ay matuto na mag-adjust sa lahat po ng mga pagbabago. Again, ang sabi po at ang prinsipyo po ng Bible, crisis bring change and changes bring crisis. Amen. Ulitin po natin yon. Yun po daw crisis, nagdadala ng pagbabago. Pero yun po daw pagbabago, ay pwede po daw magdala rin ng crisis. Amen. So ano po ba tayo? Tayo po ba yung may epektuhan? O tayo po yung aapekto sa mga pangyayari? Again and again. Changes must be for the better, not for the bitter, not even for the worse, because crisis should bring the best out of us. Amen. Dapat yun po daw crisis ay magdala at ilabas po daw yung maganda at pinakamaganda para po sa atin. Amen. God can use the most difficult and even traumatic experiences in our lives to be more Christ-like. Amen. Yun po daw mga crisis na nangyari sa atin, itong problema na ating nadaanan. At sa ating pong anniversary na parang, nag-iisip po tayo. Ano ba? Tuloy ba? Tuloy po ang anniversary. Amen. Kahit po meron pong problema at hindi po daw yun mapipigilan. Amen. When we fumble and fail, ang sabi po ng Bible, we should grow gentle, meek, and humble, and more teachable. Amen. So, yun po yung prinsipyo ng salita ng ating Panginoon. The more we pray, the more we read God's Word. Amen. The more we become dependent on God. And in our decision-making, and even in every step that we are going to take. Amen. Tayo pong lahat ay undergoing God's discipline and pruning. Ito pong changes na ito, itong crisis na dumadating sa buhay natin, mga kapatid, ay tayo po ay all of us are undergoing God's discipline and God's pruning. Meron pong inaayos sa atin ang ating Panginoon. Amen. So yung pong discipline at saka yung pruning are essential. They are essential part in growing so that we can all bear fruits. Huwag kang mag-alala, huwag kang magtaka, kapatid. Yung pong problema na dinadaanan natin, kung ito po daw ating tatanggapin ng positibo, yan po ay para po sa ating ikabubuti at ang nais ng Panginoon, tayo po ay lalong mamunga. Ang gusto ng Panginoon, ito pong mga crisis na nadadaanan natin at dinadaanas natin, hindi po tayo para matalo. Dapat tayo po ay manalo at magtagumpay sa mga bagay na ito. Tayo nagpapasalamat dahil marami po tayong mga kapatid na nakaranas po sila ng problema. But they overcome ito pong problema po sa COVID. Amen. Ang sabi nga po ng Bible, discipline and pruning are not easy. They are both painful and dadaanan po natin daw yung process. But they are both for the better. Amen. So yun po ang pinakamaganda dito, mga kapatid. Pruning process changes to bring forth much more and much more fruit and abundance in our lives. Halimbawa, si Paul and Barnabas, naka-experience po sila ng pruning. Ang sabi ng Bible, sila po ay nagkahiwalay, pero ang nangyari po sa kanila, meron ng sigurong mga personality differences. Pero sila po ay ginamit ng Panginoon yung bagay na yon para sila po ay lalo pong maging magamit-gamit at lalo po silang victorious para po sa gawain ng ating Panginoon. If given their own way, maybe they have both planned for their lives and ministry. But the great change, mga kapatid, ay yun po daw nangyari po sa buhay nila. Dapat tayo po daw ay maging agent of change. Dapat tayo po daw ay change maker. Amen. Hallelujah. As God's loving Father, ang sabi po ng Bible, God wanted us to reshape, tayo po i-reshape ng Panginoon sa pattern o dun po sa pinakang base o sa pinakang vessel na pinakamaganda para po sa Kanya at gagamit-gamit so that we can be an honor, a vessel of honor.
Amen. Pero kung isang kasabihan na kung narinig sa isang mentor, ang sabi niya, we are not remembered for the things that we have avoided. Hindi po daw tayo naaalaala doon sa mga bagay na atin pong iniiwasan. Amen. So dapat hinaharap po natin yung pong mga problema at hinaharap po natin yung mga pagbabago. God is the author and He is the one who is in control of any changes. Again, sa Book of Acts, makikita po natin that God is the one, that He is the agent of change through the power of the Holy Spirit. And all the disciples and even the church had already adjusted to change. Amen. Kung yun ang unang mga mananampalataya, kung yung ibang mga tao nakakapag-adjust, tayo pa kaya? Yung mga tao na walang Kristo sa kanilang mga buhay, sila po'y nakakapag-adjust, tayo pa kaya na meron pong Kristo at meron po tayong banal na spirito sa ating mga buhay. Through good times, ang sabi po ng prinsipyo ng Bible, through good times and bad times, the Lord is with us. Amen. The church continue to grow in spite of testing, trials, and even persecution, even imprisonment. Amen. Even those things and those changes in their lives cannot stop the church from more, and they can more testify, and they can share the word of God to others. Amen. Ang sabi ng Bible, Paul experienced shipwreck. Pero sa kabila nun, ang sabi ng Bible, ginamit niya ang salita ng Panginoon upang maibahagi niya ang salita ng Panginoon sa ibang mga tao, sa kanyang mga co-travelers. Hindi po naging hadlang yung pong mga pagbabago na yon sa kanilang mga buhay upang hindi po sila makakilos. Amen. So sana nakakita po natin yung ating mga pinag-uusapan. Sa araw na ito, wala po tayong mga 1, 2, 3, 4 points na mga main points. Kung hindi, dapat ating pong bigyan yung pong mga reflection na nangyayari po sa ating kapaligiran. And tingnan po natin yung pong ilang mga final thoughts mula po dito sa ating pinag-uusapan na adjusting to change. Amen. Ang sabi po ng isang tanong, have we ever thought about change is a gift? Naisip po ba natin na maaaring yun pong pagbabago minsan ay parang kaloob? Amen. Parang ito po sinadya upang ito ay binigay o ipinahintulutan ng Panginoon upang tayo po ay makapag-adjust o tayo po ay makapag-adjust ng mga sarili natin. Believe it or not, mga kapatid, God offers changes is a gift. Sabi, God offers change as a gift to His children, and God always give a good gift. Amen. Ano ang tingin natin dito sa mga pangyayari na ito? Natin sabi, ECQ na naman. GCQ na naman. Amen. Pero kung tayo po ay alam natin kung ano po yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, hindi po tayo masyadong mag-aalala. Pangalawa, God allows changes to come along our ways, but He promised that He will never leave us nor forsake us. Yes, meron pong mga crisis, meron mga pagbabago sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating mga sarili, sa ating komunidad. Pero sabi po at ang pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo kakalimutan ng ating Panginoon. Hindi pa po siguro tayo nagutom. Hindi pa po tayo nahubaran. Amen. Natutunan natin kung paano po mamuhay na kahit nga 3 short, ilang t-shirt, pwede pala tayong mabuhay. Amen. And then pangatlo, when the wind of changes blows and toss on us, even on a stormy seas, the Lord promised that He will be our anchor in times of trouble. Amen. Parang sa tingin natin, parang laging umuunos, laging bumabagyo. Pero sabi ng Biblia, ang Panginoon ay isa pong matibay na angkla. Ang Panginoon is a strong anchor na pwede po tayong manghawakan upang kung anumang kalaki ang barko, ang Panginoon po ay pwede pong manguna at tayo po pwede niyang ingatan. Again, sabi po, pinapaalalahanan po tayo ng Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. He never changes. Amen. Ang Panginoon noon, ngayon at magpakailanman, hindi po siya nagbabago. Let's pray. Lord, maraming salamat po sapagkat
Sa kabila po ng mga pagbabago sa aming kapaligiran, ay nananatili kang Diyos na hindi po nagbabago. Salamat po sa iyo, aming Ama. Tulungan mo po kami na makapag-adjust at higit sa lahat, kami po ay maging dahilan ng pagbabago sa aming kapaligiran. Salamat po sa iyong mga salita rin na hindi nagbabago, sa iyong banal na Espiritu na lagi po namin kasama upang kami po ay magkaroon ng kapangyarihan, upang kami po ay maging dahilan ng pagbabago sa aming kapaligiran. Pagpalain mo po ang buong pamilya po ng First Assembly, Panginoon. Dalangin po namin ng lahat, kahit po yung nanood at nakapanood ng aming pong worship online, ikaw po ang magpala po sa kanila. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Nasay po namin maingat na ibabalik ang lahat po ng papuri, ang lahat po ng pasalamat. Hipuin mo po, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatiran, lahat po ng mga dumadaan po sa mga problema, sa mga crisis. At tulungan mo po about sa amin, at tulungan mo po kami na kami po ay makapag-adjust sa lahat po ng mga pagbabago na nangyayari po sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. There is nothing permanent except changes. Sa araw pong ito, bago po tayo maghiwa-hiwalay, bago po tayo matapos dito po sa gawain na ito, meron po tayo ipopos na ilang mga question o ilang mga reflection so that you can ponder upon. Bago po matapos ang gawain ito bilang mga pamilya, pag-usapan po natin. Ito po siguro yung time na tayo po ay pwedeng magkaisa. Bago po tayo magtanghalian, bago po natin tanggapin yung pong ating masarap na tanghalian, meron po tayong ipopos na tanong. At ito po yung una. What changes have you been challenged to make in your life as a result of your journey with God? Pag-usapan po natin yung mga bagay na yan. Pangalawang tanong, what changes do you expect to occur next regarding your spiritual life, your family, your marriages, your church life, even your career or your job, your school or even your studies, and so on and so forth. Amen. Ano ba yung mga pagbabago na pwede natin gawin na pag-adjust? And then lastly, how do you plan to face those changes that happening around us? How do you plan to grow with your relationship with God? Amen. Hindi pa natin alam. Sabi nga po, pandemic is here to stay, mga kapatid. So, tuloy po yung ating anniversary, pero dapat tuloy po yung ating pong pag-iingat sa lahat po ng mga nangyayari. Meron pa pong ECQ at meron pa pong mga heightened restriction. So, ating pong bantayan yung ating mga sarili upang tayo po ay maging keep safe at saka tayo po ay maging healthy. Amen. So, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo next Sunday para po sa ating worship online. At meron pong mangyayari, meron pong gagawin yung pong ating mga media upang magkaroon po ng meeting, yung pong ating mga kananayan, yung ating mga katatayan, para magkaroon po tayo ng fellowship kahit po online. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon, and see you online. Amen.